Good morning once again. Ito muli ang inyong lingkod, Pastor Carlos Padilla. Join us as we will tackle the fourth series ng ating pinag-usapan, God's Purpose for Humanity. And today, be blessed as we tackle, we were created by God for rest. Pahinga. Stay tuned with us. Let's continue and tuloy kayo mga kapatid. God bless. Sa pong magandang umaga po, araw ng linggo muli mga kapatid. Ang pagbati po namin ng pag-ibig ng Diyos sa Rinawa ay sumaklob sa atin at patuloy na sama-sama tayo na purihin ang Panginoon Diyos, sambahin siya, itlaan ang oras na ito sa kanyang inilaan na oras. At let's enjoy every minute of our fellowship today. Relax, enjoy po kayo. At kayong mga nasa bahay ay, of course, so pwede kayong magkape habang ako ay nag-deliver ng mensahe ng Panginoon Diyos. Lamang ay huwag nating kaligtaan na every detail ng ating mensahe po ay mapakinggan natin at may ipasok natin sa ating kaisipan at kaalaman sa umagang ito. So, welcome everyone. Tuloy po tayo sa ating pong pagtatalakay. Samahan niyo ako. Let us ask the Holy Spirit for His guidance uli at tayo po'y manalangin muna bago tayo magpatuloy ho, mga kapatid, sa ating series ng ating pinag-uusapan sa temang God's Purpose for Humanity. Manalangin po tayo saglit mga kapatid. Father God, salamat sa time of worship, a time of rest, and a time to revitalize and as we continue to receive your blessings through your words. At salamat na nandiyan ka lagi, Panginoon, na laging nagko-comfort sa amin at hindi tumitigil na in-encourage kami na magpatuloy sa buhay na ito, na ma-demonstrate po yung layunin mo, yung nais mo na makita sa buhay ng bawat sa amin. Father God, kung ano man po yung aming pong pinagkulangan o nagawang hindi kalugod-lugod sa iyo in the past days, patawarin niyo kami at patuloy na linisin niyo kami, Panginoon, upang walang hadlang po na matanggap po namin ng buong-buo ang mensahe mo, na walang hadlang, Panginoon. Father, I pray for our brethren out there sa kanilang pag-monitor ay magkaroon kami ng isang puso't damdamin, Panginoon, na bigyan ka namin ng halaga at panahon puwang sa aming buhay na makinig sa iyo at makonkretize po yung mensahe mo sa amin sa araw na ito. Pagpatuloy na tumibay po kami sa aming relationship sa iyo at ang aming pananampalataya ay mapaigting pa lalo, Panginoon. And with that, Lord, thank you. Una sa lahat ay nagpapasalamat na po kami sa grace, sa blessings na ito, sa aming pakikinig ay isa pong bagay na napakahalaga sa amin. To rest before your presence and to listen to you, Father. Bless nyo ang time na ito, ang oras na ito, ang fellowship na ito, Panginoon. All glory belongs to you. In Jesus' name, Amen. Magpatuloy po tayo sa ating pagtatalakay. Nasa pang-apat na po tayong yugto or series sa pinag-uusapan nating God's Purpose for Humanity. Ang pang-apat po na ating tatalakayin ay created for rest. Yung pahinga ang ating pag-uusapan ngayon. Balikan natin yung mga tatlong natalakay natin earlier. Yung unang purpose for humanity, for God's creating us is yung we were created in God's image. At nakita natin yung point na isa doon na we are distorted image bearers dahil nga sa ating disobedience sa kasalanan ay na-distort po yung
pagdadala natin ng imahe, larawan ng Diyos sa buhay natin because of our disobedience, yung tinatawag natin sin. Pero hindi na natiling nangyayari yon because God is so good na sa pamagitan ni Jesus, ang kanyang bugtong na anak, ay tinubos tayo sa kalagayang ito. Yung imahe ng Diyos na nasisira dahil sa disobedience natin, sa makasarili natin, at gumawa ng Panginoon sa Kristo ng paraan to redeem us from this distorted image na nakikita ng Diyos sa buhay natin. Sana po ay na-transform tayo doon. Noon ay distorted image tayo at nakita natin yung repentance sa buhay natin na nawa mag-ingat na tayo sa ating buhay araw-araw na because in us, tayo po yung ambassador ng mukha ng Diyos, yung larawan ng Diyos sa buhay natin that we could live. Sana araw-araw ay nanatili yung ating pong yung pananaw na bawat araw pag gumagawa tayo ay dala-dala natin ang larawan ng Diyos sa buhay natin. Nawa wag masira yun Kaya kailangan maging maingat po tayo. Yun po yung unang. Pangalawa po ay we were created to relate. Yung pananatiling pagkakaroon ng relationship natin sa Diyos at sa ating kapwa na patuloy natin pinapaigting ito araw-araw. At nakita natin na nagkaroon ng problema sa relationship na yan at tayo pa rin ang nagdala ng larawan sa Diyos na nabali o nasira yung relationship suppose na ginagawa natin sa buhay na ito. At sabi doon, we are relationship breakers. At sa problemang yan, si Jesus pa rin ang nag-mend dito. Si Jesus pa rin ang nag-ayos nito para magkaroon tayo ng mapanumbalik po yung nasirang relasyon natin sa Diyos dahil sa disobedience natin. At si Jesus sa pamagitan niya, inilagay tayo sa pag-aayos ng relationship natin sa Diyos dahil sa kanyang work of redemption sa cross of Calvary. At nakita natin na sana araw-araw ay inilalaan natin yung pagpapanumbalik natin ng relationship sa Diyos. Nagrepent tayo at nakita natin yung distorted relationship, yung na sirang relasyon dahil sa pagiging makasarili at napakalayo natin sa Diyos sa araw-araw because of our own desires at ayaw natin na makirelate sa plano ng Diyos na dapat nating ginagawa. At si Jesus pa rin ang nag-ayos nito at salamat sa Kanya. Yung pangatlo po, we were created for work. At na-discuss natin ito ng last Sunday. And nakita natin we have made work meaningless dahil pa rin sa disobedience natin. At dahil sa disobedience pa rin, yung trabaho ay naapektuhan. Nakita natin na una sa Garden of Eden nasira yung halaga ng trabaho because hindi na natupad ni Adan at Eva yung plano ng Diyos to tend the garden at at hindi nasunod po yung plano ng Diyos na hindi nila na-enjoy yung work just because of their disobedience. At si Jesus pa rin ang nag-restore ng halaga ng trabaho. At yan po yung mga bagay na nakita natin nung nakaraan na nagiging meaningful ang trabaho because of Jesus. Hindi na tayo nababagot sa pagtrabaho, nagagawa natin yung tama as part of our worship to the Lord because of Jesus Christ. Na-restore po tayo at nagkaroon ng works, meaning sa buhay natin. Ang pang-apat po ay tatalakayin natin today, yung created for rest. Trabaho nung nakaraan, ngayon pahinga naman. Bahagi ng creation ni Lord yan. Bahagi ng purpose ni Lord for humanity. Yung kapahingaan po ay yung pahinga po ay napakahalaga din sa Diyos.
at siya mismo ang nagpakita ng halimbawa ng pagpapahinga. At ito po yung ating pong excuse me po. Ito po yung tatalakayin natin sa umagang ito. Created for work. God's purpose for humanity, yung pang-apat po ito. Bago natin talakayin po ito, ay magbasa muna tayo ng salita ng Diyos na magiging puntos po ng ating pagtatalakay. Uunahin po natin ang readings natin sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Ito po ay patungkol po sa pagpapahinga o kapahingahan, no? At sabi po rito sa verse 1 to 3 sa chapter 2 ng Genesis, "Thus the heaven and the earth were completed in all their vast array. By the seventh day, God had finished the work he had been doing. So on the seventh day, he rested from all his work. And God blessed the seventh day and made it holy, because on it he rested from all the work of creating that he had done." Next in line po, doon sa Ecclesiastes chapter 6, i-relate po natin sa Genesis, sa verses 1 to 7, at matutunghayan po natin ang sinasabi rito, "I have seen another evil under the sun, and it weighs heavily on men. God gives a man wealth, possessions, and honor, so that he lacks nothing his heart desires. But God does not enable him to enjoy them, and a stranger enjoys them instead. This is meaningless or grievous evil. A man may have 100 children and live many years, yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he. It comes without meaning. It departs in darkness, and in darkness its name is shrouded. Though it never saw the sun or knew anything, it has more rest than does that man. Even if he lives 1,000 years twice over, but fails to enjoy his prosperity, do not all go to the same place? All man's effort are for his mouth, yet his appetite is never satisfied." Hebrews chapter 4, verses 1 to 11. This is pertaining to a Sabbath rest for the people of God. 1 to 11, basahin po natin. "Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. For we also have the gospel preached to us, just as they did, but the message they heard was of no value to them, because those who heard did not combine it with faith. Now we who have believed enter that rest, just as God has said, 'So I declared on oath, in my anger, they shall never enter my rests.' And yet his work has been finished since the creation of the world. For somewhere he has spoken about the seventh day in these words, 'And on the seventh day God rested from all his work.' And again, in the passage above, he says, 'They shall never enter my rests.' It still remains that some will enter that rest, and those who formerly had the gospel preached to them did not go in because of their disobedience. Therefore, God again set a certain day, calling it today, when a long time later he spoke through David, as was said before, 'Today, if you hear his voice, do not harden your hearts.'
For if Joshua had given them rest, God would not have spoken later about another day. There remains then a Sabbath rest for the people of God. For anyone who enters God's rest also rests from his own work, just as God did from his. Let us therefore make every effort to enter that rest, so that no one will fall by following their example of disobedience. Yun po yung mga salita ng Diyos na pagbabasihan po natin sa ating pagtatalakay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, it is not accident that God rested on the seventh day. Hindi po aksidente ito, hindi po nangyari na abruptly or walang certainty, but ito po ginawa ng Diyos sa kanyang trabaho of creation. On the last day of the seventh day, tinatawag dito, He rested. And God Himself created rest, yung pahinga. At He is the author of pahinga. He is the author of rest. Because He Himself demonstrated a day of rest after His work of creation. And in His creation, tayong mga image bearers niya, He created us to have the desire, yung oras ng pahinga. Inilagay ng Diyos sa tao, sa humanity, yung desire. Ano yung Tagalog sa desire? Yung nais ng magpahinga. At lakip ng desire na yan, yung nais ng kapahingahan, ay ma-enjoy nawa natin. Pero hindi na yun yung nagiging larawan eh. Yung plano ng Diyos na nakalakip sa atin na kailangan din ng katawang ito magpahinga kasi si ang Panginoon Diyos nagpahinga rin. Hindi siya napagod, hindi siya karoon ng tawag dito sa kanyang trabaho sa creation, but talagang sinadya niyang magpahinga para ma-enjoy niya at panoorin at tignan niya yung kanyang paglalang na napakaganda, na nagbigay sa kanya ng kagalakan. At yun din yung gusto niyang i-transfer sa atin, na kailangan din nating tignan yung halaga ng pagpapahinga para magkaroon din tayo ng pagmumuni-muni na yung Monday to Saturday na trabaho natin, pagdating ng Linggo, nasa simbahan tayo, nag-worship tayo, bigyan din natin ng time na munihin or balik-balikan yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin habang nagpapahinga tayo, so that we will continue enjoy this life na kahit pagod man tayo sa trabaho the whole week, pagdating ng Linggo ay inaasahan din ni Lord na magpahinga tayo totally to enjoy Him, to enjoy God, and to enjoy His creation, to enjoy our family, lahat ng mga gifts na binigay ng Diyos. At sa panahon ng papahinga ay kailangan hindi tayo na-pressure, kundi yung makaka-relax talaga tayo, na-enjoy talaga natin yung true, totoong kapahingahan. At kasi yan po yung nais ng Diyos sa humanity. At sa papatuloy sa buhay na ito, sa ating community, sa buhay na ito, sa patuloy na pamumuhay natin, hindi natin napapansin, kagaya ng mga nagbibigay ng mga daily services natin para daw ma-enjoy natin at magkaroon tayo ng quality, magamit natin ng oras ng tama, kagaya ng accordingly sa paraan ng mundong ito ay kagaya ng Jollibee or McDonald's. Anong ginagawa ng McDonald's or Jollibee? Nagkakaroon sila ng ad campaign. Ano yon? Yung mga drive-thru. Anong tawag yun? Yung para mapadali yung oras daw natin.
para hindi masayang, kaya nagkaroon sila ng drive-thru. Kaysa pipila ka sa loob at makikikyu ka, makipila ka, and then they take your order and wait for some time. At para daw hindi masira yung a lot of time for a day for humanity. Kaya itong mga food chains na ito, nagkaroon sila drive-thru at nagkaroon sila ng ad campaign na okay, we will offer you our product in 60 seconds, mga ganon. Kung hindi namin naibigay within 1 minute, magdagdag kami ng isang burger libre. Yung mga ganon na mga ad campaign ng mga ganito. Kaya ang mga tao, natutuwa rin sila na, uy, let's go to McDo kasi pagka hindi sila hindi tayo nabigyan ng service ng yung ad campaign nila na within 60 seconds ay hindi maibigay yung ating order, ay magkakaroon pa ng additional na libre na freebies na sinasabi. Okay? At ang McDonald's ay hindi lang siya yung company, food chain na naglalaan ng ganitong quest or paglaan ng oras para hindi masira ang oras ng mga tao. Kasi kino-consider nila yung sa company na bigyan natin ng pagpapahalaga sa oras ng mga tao para hindi sila maabala ng gano'n na lamang. So, nakita natin yung point na yun, at i-relate natin sa point naman ng Panginoon Diyos. Tama ba? Ugma ba? Nagtutugma ba yung paraan kaisipan ng tao para bigyan ng halaga yung ganong klaseng kaparaanan para magkaroon ng precious time at di masayang oras at mga ganon kaysa sa pananaw ng Diyos tungkol sa pinag-uusapan that we were created for rest. Okay. Is it possible, mga kapatid, that what we lack is not time? Posible ba na ang kulang sa buhay na ito sa oras or kapahingahan? Ano ba talagang kulang? Oras ba? Lagi natin sinasabi, di ko nagawa kasi kulang ako sa oras. Di ba? Lagi lagi na kinapos ako sa oras, limited yung oras ko. Laging ganun yung narinig natin sa mga tao. Posible ba ito na kulang tayo sa oras o kulang tayo sa kapahingahan? Do we lack time or do we lack rest? Ito ngayon ang titignan natin. Kung ano talaga yung plinano ng Diyos sa buhay ng tao. Oras ba o pagpapahinga ang nagiging problema? Let's continue, mga kapatid. First point na titignan natin is, unang puntos na titignan natin is, our rest is disrupted. So again, may problema sa pagpapahinga o kapahingahan. Our rest is disrupted. Nabasa natin kanina sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3. On the seventh day, God rested. Okay. At pagdating natin sa Ecclesiastes, nag-iba yung mode ng larawan na kahit ang tao ay meron siya lahat, pero hindi pa rin niya natatamasa ang kapahingahan. Hindi niya nai-enjoy ito. Yun po yung nabanggit sa binasa natin sa Ecclesiastes chapter 6 verses 1 to 7. Bakit kaya? Bigyan natin ng paglalarawan ito. Isang bata na naglalaro ng video games ng 14 hours a day. Ano kaya sa isang nanay o isang lady na nasa loob ng tahanan na paikot-ikot parang turumpo, ginagawa niya, non-stop working to make his house spotless or her house spotless. Ano ang pinagkaiba ng isang batang naglalaro ng video game ng 14 hours a day, nakaupo lang siya sa isang corner, tapos isang nanay paikot-ikot, working the whole day para gawin niya lang na maayos ang kanyang bahay at maging malinis at organize. Anong pagkakaiba nila?
Siguro yung bata, iniisip niya, he has a lot of time to rest playing video games. Pero yung nanay, siguro inisip niya, habang nasa bahay ako, I have to do everything habang nagpapahinga ako. Mga kapatid, ito ba'y kapahingahan o hindi? Na sasabihin, I stay home, I do my chores so that I have enough time to rest. Yung bata naman naglalaro, walang pasok. Mag-video game na ako habang pagod na ako sa pag-aaral, kaya video game ako ng 14 hours. Okay? Yun ang pananaw ng bata para makapagpahinga siya. Yung pananaw ng nanay para makapagpahinga siya. Okay. Yung wastage of time na ang bata trying na makakamit siya ng kapahingahan sa paglalaro dahil pagod siguro sa pag-aaral. Maging ang nanay, abala sa pagtatrabaho para behind her mind para makapagpahinga. Kasi holiday. Yung bata, claim niya, yung inactivity niya, yung wala siyang ginagawa, naglalaro lang siya ng video game, ang isip niya makapagpahinga. Yung nanay naman, ikot sa bahay, abala sa pag-sikaso ng bahay, iniisip niya, okay, sa activity niya, makakapagpahinga siya. Pero titignan natin mga kapatid, neither of these two scenario, okay, will end to dissatisfaction. At hindi natin makikita yung plano ng Diyos na totoong kapahingahan. At yan po yung ating patuloy na titignan. Disrupted ang ating pahinga. Why? Again, babalik tayo sa disobedience o sa kasalanan. Our sin has caused us to distort our rests. At yan po yung katotohanan, mga kapatid. Kung ang tao ay patuloy na disobedient sa Panginoon Diyos or lakip yung pamumuhay na hindi ka lugod-lugod sa Diyos at we say it's sinfulness, we will never come to the plan of God, yung totoong kapahingahan sa buhay. Dahil ang kasalanan, it disrupted, it will destroy or distort rest supposed to be na implanted sa pagiging human natin na bahagi sa paglalang ng Diyos sa atin. Dahil ang tao nananatili sa kanilang pagpili na hindi nila namamalayan yung restless type of living because of sinful ambition, because of the idea of they want to have constant work, araw-araw magtatrabaho kasi gusto nilang magkaroon ng magandang buhay at magkaroon ng maraming kayamanan at salapi. Kaya yun na ang tumutubo lagi sa isip ng tao na kailangan magtrabaho para mabuhay, mag-survive tayo. Yun na lang nagiging cycle sa isip nila. Pero nagiging sinful ambition na yan. At na-disrupt na yung plano ng Diyos na ang tao kailangan ng kapahingahan, pagpapahinga. Okay. Yung iba ayaw magtrabaho. Okay. Babagsak na sila sa laziness. Mga kapatid, itong problema na disrupted or distorted rest ng tao ay nagiging pabigat na sa human being. Kaya ang buhay ng tao ngayon, imbis na mapahaba, napapaigsi o napapaikli. Dahil sa trabaho ng trabaho, walang pahinga, nasisira ang katawan, nasisira ang health, nasisira ang kaisipan, emosyon. Kaya apektado lahat yung image bearers natin, yung relationship natin, yung work natin, nasisira dahil wala tayong sapat na kapahingahan. It connected lahat sa sana supposed na magandang plano ng Diyos sa buhay natin para ma-enjoy natin.
But here again, Jesus came into the scene. Jesus gives us true rest. At sa pamagitan ni Kristo, siya na naman ang gumawa ng kaparaanan upang bigyan tayo ng totoong kapahingahan, pagpapahinga. At titignan natin ito at nabasa natin sa Hebrews 4 chapter 4 verses 1 to 11. Ang nakita natin doon, a Sabbath rest for the people of God. So ibig sabihin, kailangan ang Sabbath rest. Kailangan ang worship day. Kailangan a time with God such like this. You are seated in your places, in your respective home, listening. And that is total rest. Yan po yung totoong kapahingahan na hinahangad ng Diyos sa buhay natin. That we will come to the presence of God and listen to Him and learn from Him. Now that we are learning from His message na naman today. Mga kapatid, I know you are working so much, but have time to rest in the presence of God, just like this. Okay? Dahil nasisira ang human being, dahil sa trabaho ng trabaho, wala nang actually kapahingahan. Kaya napapaikli ang buhay ng tao. Nagkakasakit sila dahil sa trabaho ng trabaho. Totally, totoo lang, kailangan din magpahinga mga cells ng katawan ng tao. Magpahinga ang muscles. Yung buong being natin, kailangan din ng pahinga. Ang Diyos nga nagpahinga. Mga kapatid, tayo pa kaya? Ang Diyos hindi siya napagod kaya siya nagpahinga, kundi i-demonstrate niya lang na kailangan natin magpahinga. We have time to rest. May discussion kami, sumakay po ako nung nakaraan sa taxi driver. Nagkukwentuhan kami na ganito and everything there. At maging sa palengke, kasi nagmamarket din po ako ngayon sa palengke. Na sabi ng driver, sana paglinggo totally lockdown or walang labas para makapagpahinga naman tayo. Kasi nasanay na ako, gusto ko yung Sunday, nagpapahinga rin ako, sabi niya. Tapos yung naman nagtitinda ng isda, araw-araw, ibabalik na naman ang linggo. Nasanay na kami na magpahinga. Sabi ko, maganda po yan. Sabi ko, sa kaparaanan ng tao, pag binalik yung Sunday na pagtatrabaho, magpasya na tayo. Kung na-realize natin na kailangan natin magpahinga, mag-decision tayo na let us not work. Let's stop working on a Sunday para magpagpahinga tayo. Ang daming na napapaloob sa message na ito kasi nowadays, may mga companies na nagre-require na magtrabaho kasi ng Sundays Kagaya ng Homeline Teaching, kagaya ng yung call center. Paano sila ngayon? I don't know, but hindi ko alam how you gauge about this message, but the thing there is, hindi naman kung na-fall on a Sunday, pagka nabigyan kayo ng day off, it's a time for you to worship the Lord. Hindi man Sunday yan, kundi a day na kailangan din natin ilaan ito na talagang yung true rest ay makamit natin. Amen? So, kasi kailangan ito, sabi ng Lord, pati siya nga nagpahinga, tayo pa kaya, at necessary ito, kinakailangan na gawin ng papahinga ng katawang ito. So, point number 2, yung point number 1, our rest is disrupted. Problema. Pagdating sa point number 2, again, Jesus comes to the scene. Jesus gives us true rest. So, ang tunay na bibigay sa atin ng kapahingahan ay yung Panginoong Jesucristo pa rin. At sa Hebrews 4:1 to 11, a Sabbath day for rest for the people of God. Kailangan po natin yan. Kay Jesus, nung natapos niya yung kanyang work of redemption, work of salvation on the cross of Calvary, nabasa natin sa verses 1 to 11 sa Hebrews chapter 4, Jesus sat down. Diba? Jesus sat down. Pag sinabing Jesus sat down, tapos na ang kanyang work,
sa place ng kanyang Ama sa langit, Jesus sat down. Ito po nagbigay ng signal sa atin. Nung umupo si Kristo after His work of redemption, umupo siya, ibig sabihin, yun ang signal na tayo magpahinga rin. Kinakailangan na magpahinga rin. Siguro iniisip niyo yung sitwasyon niyo ngayon. Wala na kayong panahon magpahinga dahil gusto magtrabaho. Pero it's up to you to take this message. May pattern kasi tayong titignan from the Lord mismo, sa Panginoon Diyos mismo. Na siya nagpahinga, tayo pa kaya. When Jesus sat down at the right hand of God, He signaled completion of His work. Tayo rin, pag nagpahinga tayo on one day, in every week, okay, it gives us the signal na we completed the work God has provided for us to do every day so that we have time to rest. Ibig sabihin, nagtrabaho tayo ng Lunes hanggang Sabado, Linggo, pahinga, we worship the Lord in His presence. Nagsisignal ito na we have been victorious working from Monday to Saturday. Because on a Sunday, we go to worship the Lord. We have time to rest with the Lord. Anong gagawin natin? Nandun lang yung papuri at pasalamat. Dahil mula noong Lunes hanggang Sabado, iningatan tayo, prinotek tayo ni Lord sa trabaho, kaya naging matagumpay tayo sa trabaho. Na-enjoy natin ang trabaho. And that's the reason why God wants us to rest on a Sabbath day to give due. Okay. Ibigay natin yung papurit pasalamat na naging matagumpay tayo sa trabaho natin for 6 days because of Him who gave us the strength, the wisdom, the know-how, the knowledge to work properly on our given responsibility, at naging kaaya-aya tayong employee, nagiging kaaya-aya yung ating paggawa na naayos natin at babalik sa Kanya lahat yun, papuri sa Kanya, Monday to Saturday. And Sunday is a time of rest to the Lord to give those thanksgiving. Amen ba? Yun po dapat yung attitude. At yan ang plano ng Diyos sa humanity. Amen? Ma-realize ko, ma-pan ko lahat when I started in the ministry, nagiging struggle ng mga members sa church, struggle ng mga believers, the very reason laging nalalagay sa situation na, Pastor, hindi ako naka-attend nung Sunday sa church dahil I have to work. Wala kasi akong may pakain sa anak ko. Sayang naman yung sweldo ko na isang araw. You know what? Who is the author of work? God. Who is the author of rest? God. If you obey God in your work, if you obey God in your rest, who will provide everything? You are not going to provide for your needs. If you obey God, He is a God who provides everything for us. If we are so much truly obedient to God. Amen. Kahit magtrabaho ka ng 24 hours a day, nakikita mo ba, may nagbago ba sa estado ng buhay mo? Wala. May nabago. Hindi sa mabuting bagay, kundi kasiraan ng katawan mo. Naging palalo ang katawan mo dahil iniisip mo, kailangan mong magkaroon ng finances for many reasons. But at the back of your mind, hindi mo naintindihan, nasisira ang katawan mo, na ayaw ng Diyos na masira ang katawan because wala tayong pahinga. Amen? We need to rest, brothers and sisters. By the act of Jesus' sacrifice, yung sacrifice ni Jesus, ito yung tinatawag niyang His work. We can truly enter into His rest. It is this rest Christ purchased for us. So yung distorted or disrupted rest dahil sa disobedience, kasalanan, sa work of redemption ng Jesus Christ sa cross of Calvary,
Pinurchase niya tayo. Binawi tayo, ni-redeem tayo para hindi natin maranasan ang pagkawalang halaga yung kapahingahan. Okay? Nagtrabaho siya para makaranas tayo ng true rests. He purchased this, which we call it strive. Ano yung ibig sabihin ng strive? Yung notes ko dito ay yung we need to achieve this rest. Kaya magpahinga tayo, i-achieve natin yung totoong kapahingahan. Yun po yung desire ng Diyos na inimplant, inilagay sa ating pagiging tao, na kailangan mag-desire lagi tayo ng kapahingahan. May katagangan na sa English na yung magiging dull boy si Pedro. All work without play makes Pedro a dull boy. No? Okay? Yung puro trabaho na walang pahinga na mag-relax naman ay magiging walang kabuluhan daw ang buhay. Kaya kung gusto natin makabuluhan ang buhay natin, maglaan tayo, mag-achieve tayo. Mag-strive tayo na maglaan ng araw ng pahinga. Yung pahinga na yan ay yung talagang na-enjoy natin na with the presence of God, with the presence of our loved ones, ay talagang really enjoy it. Na walang pressure, na talagang out of your heart and mind, forget the nature of your work from Monday to Saturday. Yun po yung gusto ni Lord na gawin natin. Yung mga Israelites who escaped, na lumabas sa Egypt, did not enter God's rest. Why? Because they failed to trust in the Lord. Gusto kong idiin po ito. Hindi sila totoong nakaranas ng freedom. Why? Lumabas sila sa bondage ng Egypt, malaya na sila sa palagay nila, pero sa totoo lang, hindi sila nakaranas ng kalayaan. Why? Because they failed to honor God, to trust God in their life. Ganon din sa buhay natin. Okay? Kung wala tayong panahon to worship the Lord and honor the Lord, we cannot really escape from the burden of work. Kailangan may panahon tayo sa Panginoon Diyos para totally makapagpahinga tayo. Magtiwala tayo sa Diyos at makakaranas tayo ng kapahingahan. Hindi sila nakaranas ng kapahingahan ng mga Israelitang ito because they failed to trust the Lord. Because of their disobedience. Because of their disobedience, disobedience kept them from Sabbath invasion. Yung invasion, yung nakita natin sa Genesis chapter 2, na God rested on the seventh day. Hindi nila naranasan ito. Paano natin mararanasan total na kapahingahan? Lakip nito ang pananampalataya sa Diyos. If we have faith in the Lord, brothers and sisters, God's work will truly give us true rests. And it can only define true rest sa Panginoong Diyos, Panginoon Kristo. It is in the work of God, it is in the work of Jesus, not our work, that we find our activity in this present day lives, na magkaroon tayo ng kapahingahan. Kahit tedious yung trabaho natin, alam niyo mga kapatid, hindi tayo pare-pareho ng nature ng trabaho. Mayroon mga mabibigat, mahihirap na trabaho, yung nagpapasan ka ng mabibigat na item every day, may mga office work, may mga challenges sa mental work, may challenges sa relational work. Very tedious yan.
Because of our faith, because of the work of Christ on the cross of Calvary, because of the wonderful plan of God for rest, kaya nating gawin ang lahat ito kahit gaano kabigat o challenging yung work natin because of our faith in the Lord. Tinatawid tayo actually ni Lord, nakakayanan natin lahat ng klaseng trabaho. Hindi nyo ba alam yon? Na hindi yung sariling effort natin. Kung sariling effort natin outside the will of God, hindi, walang participation ng Diyos sa ating paggawa, I tell you, babagsak tayo. Magre-resign tayo. Mapapagod tayo. Magkakasakit tayo. Masisira tayo. Yun ang masaklap na result ng disobedience away from the faith of God. Kung hindi natin matutunan ito. Kaya ang dami dyan mga tao, may walang trabaho dahil hindi nila natatagalan, hindi nila nakakayanan. Why? Because they are away from God. They don't have relationship with Jesus Christ. And that's the reason why binabalik lahat ng Diyos ang tao to come to repentance and receive Christ as their Lord and Savior in their life so that lahat ng trabaho hindi magiging tedious kundi mapapagtagumpayan natin, may enjoy natin because God is working with us, because He signaled rest, because He had done everything. He purchased the tedious nature of work in the cross of Calvary. In conclusion, mga kapatid, yung ating napag-asapan na we were created for rests. Ang point number 1 is our rest is disrupted because of our sin or disobedience. And again, Jesus gives us true rest dahil sa trabaho niya of redemption. Mga kapatid, finding true rest in Jesus give us the freedom to enjoy things here and now. Every day, kailangan maranasan natin yon. That we are enjoying everything that we are doing. Because of the true rest that Jesus gave us. Because of His work on the cross of Calvary. Iba siguro sa atin, some of us may find rest, we need to respond by pursuing delight in God. Yes, we are doing that as believers in the Lord. Okay. We delight in the Lord and the things that He has created, we are enjoying it. Amen. Others need to repent. Ito po yung point. Particular point sa pagtatapos natin. If you're not enjoying work, if you're not satisfied, if you're longing for true rest, sabi ni Lord, let us repent the way we go about our work. Kung nagiging necessary evil na yon, na hindi tayo nakakapagpahinga dahil sa work na yan, ginagawa lang natin para maitawid ang trabaho, but yet we are not enjoying it for the sake na kailangan magtrabaho to because we need money after a month and we receive our salary. Babaguhin ni Lord yung pananaw na yon. Okay? Dahil wala kayong kapahingahan pag ganun yung laging pananaw. Gusto ni Lord, ma-enjoy natin ang trabaho because of Jesus. Because we have a relationship with Jesus. We have God the Father. We became His child. We are children of God. Napakahalaga po yon. So repentance, kailangan maging bahagi tayo sa family of God. Let us get away from sinful life at iniimbitahan tayo ng Diyos na renewing of the mind, magbagong buhay na tayo, kalimutan na natin ang paraan ng mundong ito. Sabi ni Lord, go back to Him. Go back to Him so that makaranas tayo ng totoong kapahingahan. I know some of you or a lot of us, you there, nahirapan siguro kayo sa trabaho. Wala kayong joy. Sasabihin nyo, no choice, itong trabaho ko eh. No.
Pati trabaho, galing sa Diyos yan. Bigay ni Lord yan. Dapat ini-enjoy mo yan. Hindi mo sasabihin, no choice eh. Ito lang kailangan kong gawin. Mali pong pananaw yan. Sabi ni Lord in His creation, lahat, pati trabaho mo, it's mine. Pag-aari ko yan, pati trabaho mo, sabi ni Lord. You must enjoy it. Dapat nag-glorify ako on how the way you go about your work, sabi ni Lord. So that you could really find rest. Yun po ang mahalaga. Mga kapatid, only Jesus, we could find rest. Only from Jesus, we could find ultimate satisfaction. Mga kapatid, I pray na after this message, masaya tayo. Naibalik tayo sa tamang pananaw na because of Jesus, we find satisfaction and true rest. Mga kapatid, sana tumatak ito sa atin in this message. God's purpose for humanity, we were created for rest. Have time to rest in the presence of God and in the presence of your loved ones. Have a quality time with God, with your family, with your friends. Gawin po ninyo ito. At ang pangako ng Diyos, mararanasan nyo ang kagaanan, kapayapaan, ito na tumutukoy tungkol sa totoong kapahingahan. God bless everyone. Thank you for joining us. Thank you for staying sacrificially in your place just to listen to the message of God today. God bless everyone. See you next Sunday. Lord willing, we will tackle the last series of this message. God's purpose for humanity. Yung ating next na tatalakayin sa linggo is, we were created to rule. Ito mga pakalaga. Yung binigay ni Lord sa atin as human being, yung rule na yan, ano yung rule? Yung leadership, yung pangunguna, napakahalaga rin na malaman natin yan. So yung limang purpose ni Lord ay ulitin ko. Yung last ay we are created to rule, that will be discussed, Lord willing, on Sunday. Stay tuned with us. You follow. Yung una is God's image bearers. We were created to relate. We were created to work. And today we just discussed created for rests. Next Sunday, Lord willing, we will tackle created to rule. So 5 po yun. Doon tayo magtatapos sa series ng pag-uusap na ito. I hope nakasusunod kayo. I hope na naging informative ito, na nakatulong sa inyo para makita yung pamumuhay sa mundong ito is not mabigat, hindi challenging. Masaya po ito, productive, maging fruitful tayo sa buhay nito. Hindi kayamanan ang kailangan dito, kundi how we go about life in the order of God's plan, mga kapatid. Amen ba? God bless everyone. See you next time. Let's pray. Father God, thank you for a time that we could receive your blessings through your message. Thank you for enlightening us. Thank you for transforming us. Thank you for educating us. Lord, tulungan niyo kami na maranasan ang totoong kapahingahan through Jesus Christ. Thank you that you demonstrated the true meaning of rest. After your creation on the 7th day, you yourself, O God, rested at tinignan mo yung ganda ng inyong creation. And that is the signal of worship. Lord, tatak mo sa isip ng bawat isa na pag Sunday is a day to worship you. Is a Sabbath day. Is a Sabbath day to rest, to worship you, to listen to you, and give respect to you. A time, pagbibigay ulat sa iyo, Panginoon, kung gaano kami nagpapasalamat at pupuri dahil sa kabutihan mo na
naaalay mo sa amin araw-araw. Salamat po na marami. God bless your people, O God. And God bless this program, Virtual Fellowship, na magpatuloy ito sa panahon ng pandemic. Thank you for using me. Thank you for my brethren who catered this virtual meeting, this fellowship. Salamat sa kanilang buhay. Salamat din po sa lahat ng buhay ng mga tao. Protection as we continue to pray from the pandemic. In Jesus' name we pray. Amen.